Sa mundong uhaw sa mas maraming pera, mas maraming papuri, mas maraming kontrol. May kakaibang kapangyarihan sa isang taong wala ng kailangan. Alam ito ng mga Stoic. Alam rin ito ni Nietzsche. Dahil ang taong tunay na walang kailangan ay hindi mo kayang manipulahin, wasakin, o talunin. Ito ang kaisipang nagtayo ng imperyo na walang yabang at hinarap ang kamatayan na walang takot. Ito ang Stoic na paraan ng pamumuhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng walang kailangan? Ang pagiging walang kailangan ay hindi nangangahulugan wala kang pag-aari. Ibig sabihin nito, malaya ka. Malaya sa attachment. Malaya sa marupok na tanikala ng pagnanasa at inaasahan. Ayon sa mga Stoic, ang pinakamasakit na paghihirap ay hindi galing sa mga nangyayari sa atin, kundi mula sa labis na paghahangad sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Sabi nga ni Seneca, hindi ang taong kulang ang talagang mahirap, kundi ang taong hindi marunong makontento. Kapag hindi mo na hinahayaan ang mundo ang magtakda ng halaga mo, doon mo muling nababawi ang kapayapaan mo. Tumitigil ka sa paghahabol at nagsisimula ka mabuhay ng totoo. Ang pagganib ng desperasyon. Tingnan mo sa paligid. May mga taong ibinebenta ang kaluluwa kapalit ng likes. Isinusuko ang oras sa uso. Itinatapon ang prinsipyo para lang sa palakpak. Iyan ang desperasyon. At ang desperasyon ay kahinaan. Ibinibigay nito sa iba ang kontrol sa iyo. Pero ang totoong walang kailangan, mapanganib siya. Dahil hindi siya nabibili, hindi siya nauuto, at hindi siya nasisira. Tahimik siyang lumalayo sa ingay. At sa katahimikan niya, nandoon ang malinaw na isipan. Hindi niya kailangan ang karamihan dahil kilala niya ang sarili niya. Ano ang itinuturo ng mga Stoic tungkol sa tunay na lakas? Sabi ni Marcus Aurelius, napaka-kaunting bagay ang kailangan upang maging masaya. At lahat ng ito ay nasa kaisipan mo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkontrol sa iba, kundi ang pagmaster ng sarili. Sanay ang mga Stoic sa hirap. Hindi dahil iniiwasan nilang masaktan, kundi dahil hindi nila hinahayaan ang sakit ang humubog sa kanila. Hinarap nila ang panglalait ng may katahimikan. Tinanggap ang pagkawala ng may pasasalamat. Nilampasan ang pagsubok ng may tibay dahil alam nila kapag ang kaligayahan mo ay nakadepende sa mga bagay na pwedeng mawala, hindi ka kailanman magiging malaya. Paano maging malakas para maging walang kailangan? Magsimula ka sa isipan mo. Sadayin mong
Asahan ang mas konti sa mundo at mas marami sa sarili mo. Gawin ang kusang pagtitiis. Matulog sa matigas na higaan. Maligo sa malamig. Mag-ayuno. Magsalita ng konti. Bitawan ang mga bagay na hindi naman nagpapalusog sa kaluluwa mo. Ayusin ang paligid mo. Linisin ang isipan mo. At sa tuwing makakaramdam ka ng pagnanais na patunayan ang sarili, huminto ka. Hindi iyan lakas. Iyan ay ego. Ang tunay na lakas, tahimik, matatag, kalmado. Taong hindi makokontrol. Ang isang stoic ay hindi humihingi ng kapayapaan. Ginagawa niya ito. Hindi siya naghihintay na iligtas. Binubuo niya ang sarili niya. Kapag hindi mo na kailangan ng atensyon, doon ka mas hindi makakalimutan. Kapag hindi mo na kailangan ng ginhawa, doon ka magiging hindi mapipigilan. Kapag hindi mo na kailangan ng pahintulot, doon ka nagiging tunay na malaya. Kaya ang tunay na walang kailangan ay hindi matitinag. Tinanggap na niya ang sakit. Natagpuan na niya ang katahimikan sa kaguluhan. At tinanggap na niya ang pagbabago ng lahat ng bagay. At sa pagtanggap na iyan, doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Tandaan mo, kapag mas konti ang kailangan mo, mas malakas ka. Huwag habulin ang mundo. Kilalanin at pag-ibabawi ng sarili at hayaan ang mundo ang humabol sa iyo. Ito ang Stoic Pinoy. Ang daan ng Stoic. Mag-subscribe dahil dito sa iyo nagmumula ang kapangyarihan mo.